Ito dapat yung ugali ng mga Kristiyano pagka tinatamaan sa salita ng Diyos. Oo nga po, di ko po pa rin nagagawa yan. Gusto ko po gawin. Tinamaan ako dito sa preaching. Lord, tulungan mo po na maging tapang maghayag. Ito yung topic natin patungkol sa soul winning, na dapat lahat tayo bilang mga Kristiyano, ang design sa atin ng Panginoon ay maghayag ng salita ng Diyos. Hindi po tayo linigtas ng Diyos upang umupo lang sa bahay-sambahan ng Panginoon, upang mag-relax-relax lang dahil nalaman na natin yung kaligtasan, sigurado na ang langit sa atin ay okay na, tila ba wala na tayong gagawin. Hindi po, kundi ang design sa atin bilang mga Kristiyano ay tayo ay magpatuloy mag-akay ng kaluluwa sa ating Panginoon. Niligtas niya tayo, ibahagi rin naman natin yung kaligtasan. At meron akong nabasang comment na siya ay tinamaan sa preaching na nilagay po natin sa social media. At alam niyo po mga kapatid, ito yung isang best example na pag ang tao, ang isang Kristiyano, tinatamaan ng salita ng Diyos, ay hindi po siya umiilag. Na tila ba sasabihin niya, hindi para sa akin yan, para sa iba yan. Ako ganyan naman ako, pero samantalang hindi niya nagagawa. Huwag na tayo magpanggap, magpakatotoo na tayo mga kapatid. Tulad po na itong taong ito na nabasa ko sa comment. Buong tapang niyang sinabi yung bagay na yan, na siya ay tinamaan sa salita ng Diyos, na dapat din ay siya ay magbahagi ng gospel sa iba, nabigyan siya ng tapang. Yan po dapat yung panalangin sa Diyos, na kung may mga bagay tayong hindi nagagawa para sa gawain ng Panginoon, ipanalangin natin. Humingi tayo ng wisdom sa Diyos. Sabi ng Biblia, humingi ka ng wisdom, hindi ka naman susumbatan ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, yan yung kailangan ng isang Kristiyano, hindi para magpanggap ng kung ano yung mga bagay na hindi mo kayang gawin. At huwag mong ituro sa iba na hindi ikaw yung tinatamaan ng salita ng Diyos. Lahat po tayo dito ay pwedeng tamaan ng salita ng Diyos, dahil ang sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos ay buhay, matalas pa kaysa merong dalawang tabak. Ibig sabihin mga kapatid, ang salita ng Diyos ay powerful. Kung tamaan ka niyan, tanggapin mo. Huwag mong hayaan na tila ba mamanhid na yung puso mo na hindi na tumatalab sa iyo yung salita ng Diyos. Kaya alam niyo po ang sabi ng Biblia, reprove not a scorner, lest he hate thee. Rebuke a wise man, and he will love thee. Alam niyo po ang sabi ng Biblia, pagka kinurek mo ang isang tao na nagagalit sa iyo, pagka kinukorek mo siya, ay siya po ay taong mangmang. Yan po ay walang alam sa salita ng Diyos. Pero alam niyo po, ang isang tao na pagka kinorek mo ay tatanggapin niya, yan po ay isang wise man. Gusto mo bang mabilang sa isang mangmang? Kapatid, kaibigan, kung ikaw ay Kristiyano, dapat ganyan yung puso mo pag kinukorek ka. Kung alam mo naman talagang may mali ka, huwag ka nang umilag, huwag ka nang umiwas, tanggapin mo na lang yung salita ng Diyos, at diyan mas magiging maayos yung paglakad mo sa Panginoon. Yung hinahayaan mo lang na i-correct ka ng Panginoon sa lahat ng pagkakamali at pagkukulang mo sa buhay Kristiyano. Yung maglalagay ka ng tapang sa sarili mo na tanggapin yung salita ng Diyos, i-absorb yung salita ng Diyos, tignan mo, mas diyan ka pagpapalain ng Diyos, mas diyan ka makakalakad ng matuwid sa harapan ng Panginoon. Dahil hinahayaan mo ang Diyos ang mag-correct sa buhay mo, tinatanggap mo, at ikaw ay mabibilang sa isang pantas kung ikaw ay nagpapakorek sa salita ng Diyos. Dahil tatandaan nyo po, tayo bilang mga Kristiyano, hindi po tayo perpekto. Tayo po ay laging under construction. Tayo po ay laging tinuturuan ng Diyos. Lahat ng mga bagay na dumadaan sa atin, meron pong mensahe ang Panginoon sa atin. Kaya alam nyo po, ang pinaka-the best na pag-uugali sa isang Kristiyano, yung marunong kang tumanggap ng iyong pagkakamali, yung marunong kang tumanggap ng correction, at i-absorb mo yan. Tingnan mo, mas lalo kang matututo, mas lalo kang magmamatured, mas lalo kang makakalakad ng maayos sa harapan ng Panginoon. Nawa, naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po, and God bless you all.